Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama, na siyang pinagmula ng aming buhay at ng aming walang hanggang pag-asa sa kalawalatian sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa iyong mapagmahal na kalooban at walang hanggang biyaya, ay nilalang mo po kami. Bagaman kami po ay isinilang sa kasalanan at nahiwalay sa iyo mula sa sinapupunan ng aming ina, ipinakita mo po sa amin ang iyong pagmamahal sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpunta mo sa mundong ito sa pangalan ni Jesucristo. Dinala mo po ang lahat ng aming mga kasalanan sa krus. Nag-alay ka ng walang hanggang katubusan upang iligtas kami. Kami po ay tunay na nagpapasalamat sa biyayang ito. Simula nang maunawaan namin ang iyong kamanghamanghang pag-ibig na ipinakita doon sa krus at ang tunay na biyaya ng katubusan na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, nagkaroon kami ng katapangan sa aming mga puso na lumapit sa harapan mo, na malaya sa kasalanan, at nagpapasalamat din po kami sa iyo sa pagpapahintulot mo sa amin na makilala ka, ang hindi nakikitang Diyos ng mas malalim, upang umasa sa iyo at upang lumakad na kasama mo sa aming pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo. Salamat po sa paglakad na kasama namin pagkatapos mo kaming iligtas at sa paggawa sa aming ganap bilang mga tao ng Diyos. Sa mundong ito na gaya ng ilang at sa paghubog sa amin tungo sa pagiging hukbo ng Diyos dito sa hindi maiiwasang espiritual na lugar ng digmaan, sa ngayon po ang summer retreat ay nagaganap sa ikalimang batch. Naniniwala po kami na kasama ka po namin at kumikilos ka sa amin. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nakikibahagi ng may iisang puso. Samahan mo po ang mga pastor na nangangaral ng salita at ng lahat ng mga kamanggagawa na nananalangin at naglilingkod na kasama nila, upang iyong kalooban ang lubos na may sa katuparan at ang biyaya ng kaligtasan nawa ay mahayag sa lahat ng mga dumalo. Pakiusap, punuin mo po ang lahat ng mga banal na nagtitipon para sa Sunday sermon sa pamamagitan ng iyong sapat na biyaya at itatag mo po ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ipinagkakatiwala po namin ang oras na ito mula sa simula hanggang sa matapos sa biyaya at paggabay ng mga kamay ng Espiritu Santo. Dinadalangin namin ito nang may pasasalamat sa pangalan ni Jesus na sa amin na nagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17, verse 8 hanggang verse 14. Babasahin ko po ito. Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 14. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at naipaglaban kay Amalek. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay. Kaya't sila ay kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang panig at ang isa sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat at basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit." Basahin din po natin yung verse 15 hanggang 16. Nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanan ito ng "Ang Panginoon ay aking watawat." Kanyang sinabi, may kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikipaglaban kay Amalek mula sa isang salinahi hanggang susunod na sanilahi. Gaya ng alam po ninyo, ang summer retreat ay kasalukuyang ginaganap sa Gwangju. At dahil ang ating senior pastor ay nangangaral doon, ako muna ang pumalit sa kanya sa araw na ito. Madalas kong maisip kung ano ba ang kabuluhan ng
panahon ng summer retreat na ito sa ating mga kapatiran. Sa akin po, natanggap ko ang kaligtasan noong 1991. At simula noon, halos bawat taon ay dumadalo ako. Tuwing dumadalo ako, nararamdaman ko sa aking puso na ang retreat na ito ay hindi may tatangging katibayan na ang Diyos ay tunay na kasama ng ating iglesia at ng ating kapulungan. Ang katibayan ng presensya ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita o kaalaman, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gaya ng sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 5, ang tunay na gawa ng Espiritu Santo ay mangyayari sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Ang katibayang iyon ay isang kaluluwang tumatanggap ng kaligtasan. Tumatanggap sa Diyos bilang kanyang tagapagligtas at nagsisimula ang pagbabago sa kanilang puso. Tiyak akong lahat ay nararamdaman din ito. Kahit na naligtas kayo sa pamamagitan ng ibang paraan, kung makikilaho kayo ng tapat sa summer retreat, tiyak na makikita po ninyo ang parehong himalang gawain na nangyayari sa akin, na nangyayari rin sa ibang mga baguhan na dumadalo. Ang summer retreat ay kasalukuyang nasa ikalimang batch, halos 12,200 katao ang dumalo sa unang batch. Halos nasa 13,800 katao sa ikalawang batch at halos nasa 12,400 sa ikatlo. At nung nakaraang linggo, labis kayong gumawa. Ang ikaapat na batch na nakasentro sa ating Seoul Central Church ay may dumalong 9,948 katao. Sa araw na ito, halos 10,900 katao ang nakikilahok sa ikalimang batch. Noong nakaraang linggo, weekdays ito ginanap kaya sa tingin ko, hindi madali para sa maraming tao ang makadalo. Ngunit kahit ganoon, maraming mga brothers at sisters ang nagsakripisyo ng kanilang mga schedule at pumunta upang makilahok sa gawain ng Panginoon. At tiyak na kahit napagod ang lahat noong nakaraang linggo, noong tinignan ko ang mga mukha ninyo ngayong umaga, mas mukha kayong masigla at puno ng kagalakan. Ang summer retreat ay maaaring pisikal na nakakapagod. Ngunit walang duda na panahon ito ng pagkakaroon ng bagong espiritual na lakas. Kapag iniisip ko po ang summer retreat, ang Juan sa chapter 5 at ang kwento ng tipunan ng tubig ng Bethesda ang iniisip ko. Sa Bethesda, ang unang nanaog sa tipunan ng tubig na taong may sakit, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Tama po? Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Hinihintay niyang makalawkaw ang tubig. Dahil matagal na siyang may sakit, maaaring imposible para sa kanya ang unang manaog. Ngunit, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy po siyang naghintay. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay ang direktang nagpunta sa kanya sa pamamagitan ni Jesus at niligtas siya. Pagdating sa gawain ng Diyos, ang pag-iisip na sobrang hirap nito ngayon. Sa tingin ko hindi ako makakapunta o wala rin namang mangyayari kahit na gawin ito. Ay ang pananaw lang nating mga tao. Alam ng Diyos ang lahat. At gaya ng sinasabi sa ikalawang Korinto, chapter 8, verse 12, sapagkat kung mayroong pagnanais, tinatanggap ang kaloob ayon sa tinataglay, at hindi ayon sa hindi tinataglay. Kaya nga, dapat lang natin gawin ang lahat ng ating makakaya. Hindi pa tapos ang retreat, ngunit para sa hindi makadalo tuwing weekdays, may ika-6 at ika-7 batches pa na paparating. Umaasa ko na makikilahok tayo hanggang sa matapos upang ang inyong mahalagang prayer request para sa taong ito ay maisakatuparan. Sa araw na ito, gusto kong ibahagi ang mensahe base sa Exodus 17, verse 8 hanggang 16 na may pamagat na Jehovah Nisi. Ibig sabihin ng Jehovah Nisi ay ang Panginoon ay ang aking watawat. Ang watawat ay tumutukoy sa bandila ng isang kumikilos na hukbo. Nais kong magkaroon tayo ng maiksing fellowship sa ilalim ng temang ito. Ang Panginoon ay aking watawat. Sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay ipinakita sa iba't ibang anyo. Kumakatawan ang kanyang pangalan sa kanyang likas na pagka-Diyos, kung sino ang Diyos. Sa katunayan, tayong mga tao ay limitado. Maaari lang lating maintindihan ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Dahil dito, napakahirap para sa atin ang maunawaan ng lubos ang salita ng Diyos, ang walang hanggang langit at ang likas ng Diyos at likas na pagka-Diyos ng Diyos. Isipin mo ang isang langgam na nagsisikap maunawaan ang isang elepante. Para sa langgam, labis na napakalaki ng elepante at wala pa itong nakikitang gayong nilalang.
Kaya kahit na nakatayo ito sa harap ng elepante, hindi pa rin ito iyon makikilala. Maghahanap ito ng nagtatanong, nasaan ang elepante? Ngunit ang isang matalinong langgam na alam na ang tungkol sa elepante ay pwedeng magpunta at ipaliwanag ito sa langgam na hindi ito alam. Pwede niyang sabihin, hindi mo pa naiintindihan kung ano ang elepante. Sinikap kong pag-aralan ang tungkol dito at napakahirap na lubusang makilala ang elepante. Maaari mo nitong sabihin, ang binti ng elepante ay gaya ng napakalaking haligi, hindi gaya ng maninipis nating mga binti. Nilalarawan nito kung gaano ito kakapal. At ang likod nito ay gaya ng napakalawak na lupain. Kahit gaano ka maglakad, hindi mo mahahanap ang dulo. Maaring sagutin siya ng isang langgam, wow, may ganun ba talagang hayop na nabubuhay? Oo, meron. At ang mga tainga nito ay gaya ng mga kumakaway na pamaypay. May mga tainga ito? Oo, may mga antena lang tayo. Ngunit may mga tainga ang mga elepante. Ang pinaka-nakamamanghang nilang bahagi ay ang kanilang ilong. Marami itong ginagawa gamit ang ilong nito. Nakikinig sa salita ng mga tunog, gumihigop ng tubig para ipangwisik, nagpapahayag din ito ng mga emosyon. At lahat ng uri ng mga bagay ay ginagawa nito. Ang maliliit na langgam ay hindi lubusang maunawaan ang tungkol sa elepante ng minsanan, pero maaari nitong maintindihan ang bawat bahagi nito. Sinasabi sa Job 11:7-9, matatagpuan mo ba ang malalalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol, anong iyong madalaman? Ang sukat nito ay mas mahaba kaysa lupa at mas malawak kaysa dagat. Lampas ang Diyos sa ating imahinasyon. Kaya nga pinag-aralan natin ang kanyang likas na pagka-Diyos paunti-unti sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa una, may batayang pagkaunawa tayo sa likas ng Diyos na natutunan natin sa pamamagitan ng Bible Seminar. Maaaring karamihan sa inyo ay natutunan ng tungkol sa 8 mahalagang katangian. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng Summer Retreat ay pwedeng mahirapan ipaliwanag ito ng malinaw. Ngunit sa inyong mga puso, ang konsepto ng siya ang Diyos na nasa Biblia ang nagkakaroon ng ugat. Ang pagkakaroon ng ganong konsepto sa inyong puso, iyon ay pananampalataya. Sinasabi sa Hebreo 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang isang tao na may karanasan nito ay kayang may paliwanag ito sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon. Kaya nga, ang unang bagay tungkol sa Diyos ng Biblia, at sinasabi natin tungkol dito sa Bible Seminar na siya ang Diyos ng katotohanan. Sinasabi sa Jeremias 10 verse 10, ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos, hindi peke na relihiyosong Diyos. Noong una nating nakita ang Biblia, dapat nating tandaan na ang Bibliang ito ang katotohanan. Lahat ng mga makasanlibutang katuruan ay relihiyoso, at ang lahat ng mga buhay ng tao ay nabitag sa loob ng relihiyon. Ang sabihin ng sino man na wala siyang relihiyon ay isang kasinungalingan. Lahat ng tao ay may mga sariling pagpapahalaga at mga kaisipan na pinanghahawakan nila sa sarili lang paraan. Minsan habang nabubuhay ako, napaisip ako, walang anumang nilalang na mas komplikado pa kaysa sa tao. Bakit hindi pwedeng maging isa ang isipan ng mga tao? Pinag-isipan ko ito ng malalim. Ito lang nakaramdam ako ng pagdismaya. Nagtanong po ako sa AI. Uy, di ba may access ka na napakalaking bilang ng data? Tiyak na mas alam mo kaysa sa akin ang tungkol sa buhay ng tao. Bakit hindi pwedeng maging isa ang mga tao? Binigyan ako dito ng napakahabang paliwanag. Ngunit may isang punto na nakaantig sa akin. Nabubuhay ang tao na bitag ng pundasyon at ng mundong ginawa nila para sa kanilang sarili. Nakatali sila sa kanilang mga panagmulan, sa mga pagpapahalagang natutunan nila, at sa kapaligiran na kinalakihan nila. Sa totoo lang, iyon ang kanilang relihiyon. Ang pagsunod sa mga katuroang iyon, nabubuhay ang mga tao na hindi nilalaman ang katotohanan. Lubusang walang malay sa katotohanan, kaya nga nabitag sila sa relihiyong ito sa kanilang buong buhay. Kahit na marinig nila ang katotohanan, inisip nila, siguro nga at walang interes silang nakikinig. Pero habang nakakulong sila sa kanilang sariling mga relihiyon, marami sa huli ay namamatay nang hindi man lang lubusang nalalaman ng katotohanan. Sa mga nito lang nakarinig ng salita at ng ebanghelyo, dapat ninyong pagnilayan kung tinanggap ba ninyo ang Bibliang ito bilang ganap na katotohanan o simpleng tinitingnan ito bilang isang bahagi ng relihiyong tinatawag na Kristyanismo. Ang katotohanan ay naglalaman ng mga prinsipyo o simulain. Ang katotohanan ay bagay na dapat na malaman. Ito ang kaalaman, hindi lamang bulag na paniniwala. Sinasabi sa Juan 8:32, at inyong manalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa kabilang banda, ang relihiyon ay tungkol sa paniniwala.
Sa simpleng salita, kung hindi kayo naniniwala sa isang relihiyon, iyon na ang katapusan nito. Kahit gaano man sikapin ng isang tao na ipaliwanag ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang mga anak, maaaring sabihin ng kanyang anak, tay, parang opinyon nyo lang iyon. Pwedeng ganoon sa panahon nyo po, pero hindi na ganoon sa ngayon. Nung bata pa ako, akala ko ang Confucianismo ang ganap na katotohanan. Inisip po natin na ang dahilan kung bakit isinilang ako at nag-aaral ako ay dahil sa isinilang tayo sa lupa na may makasaysayang misyon ng pagpapanumbalik ng bansa. May malaking makasaysayang misyon pala ako. Lagi noong binibigas ng lolo ko ang charter ng pambansang edukasyon at itinuro niya rin to sa akin. Kalaunan nung binalikan ko ito, napagtanto ko na wala itong kabuluhan. Kung lahat ay sinilang na may makasaysayang misyon para sa pagpapanumbalik ng bansa, kung gayon, sa buong 6,000 taon ng kasaysayan, bawat bumagsak na bansa ay palaging magsisikap na makuhang muli ang kanilang kalayaan para sa sarili nitong pagbangon. At gagawin nito ang mundo na ganap na walang katapusang kaguluhan. Kaya iniisip ko, sa tingin ko, hindi ito tama. Ang mabuhay sa ganoong maling katuruan ay katunayan ang kahulugan ng mabitag sa isang relihiyon. Pero nariyan ang katotohanan. Kahit maniwala kayo o hindi, dapat nyo itong malaman. Kung hindi, kayo lang ang maiiwang nasa pagkadismaya. At kung tatanggihan nyo ito, kayo rin lang ang magdurusa dahil dito. Ibinibigay ang katotohanan ng pantay sa bawat isa. Kaya nga, dapat nating malaman ang katotohanan ito. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Malinaw na mga katotohanan ang naideklara sa Biblia. At habang natutunan natin ang mga ito, nang paunti-unti, narinig natin ang Ebanghelyo. Kaya nga, ang Diyos ng Biblia ang siya lamang nag-iisang tunay na Diyos. Ikalawa, ang Diyos ng Biblia ang Diyos na lumalang sa kalawakan at sa lahat ng mga bagay. Siya ang tunay na Diyos. Sa Jeremias 10 verse 11, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa ay malilipol sa lupa at sa silong ng mga langit. Lahat ng ibang mga Diyos ng mundong ito ay peke. May ibang Diyos ba na ibang relihiyon ang lumalang ng langit at lupa? Nasaan ang katibayan? Ang tunay na tagapaglikha ay dapat na magbigay ng katibayan. Na siyang lumalang ng lahat ng mga bagay ay hindi magkukulang ng katibayan. Ang tagapagdisenyo ng gusali ay kayang ipaliwanag ang lahat ng kanyang dinisenyo. Kaya kaya niyang gamitin ang angkop na teknikal na mga salita. Malino na binabanggit ang floor area ratio, building coverage ratio at iba pa. Dapat may paliwanag nila kung saan ang mga haligi ayon sa ayos ng mga biga at kung anong direksyon nakaharap ang mga ito. Ito ang mga pangunahin para sa tagapagdisenyo. Sa Biblia, ipinaliwanag ng Diyos ang lahat kung paano ang kalawakang ito ay nilikha, paano ito dinisenyo, bakit ito nilikha, at kung bakit nilalang ang mga tao. Ang Diyos ng Biblia ang tunay na nag-iisang Diyos. Siya ang tagapaglikha. Higit pa rito, ang Diyos ng Biblia ang siyang nagsimula ng kasaysayan. Gusto man natin ito o hindi. Meron tayong mga amang tao at may mga ninunong pinagmulan tayo. Ang Diyos Ama ang lahat ng mga espiritu nang lumalang sa atin. Dapat nating makilala ang Diyos. Ang pangyayari sa halamanan ng Eden ay totoo, na nasa rehiyon ng Persian Gulf ngayon, at ang kasaysayan ng tao ay nagpapatuloy mula doon hanggang sa araw na ito. Hindi yun maaaring may tanggi. Gayon din ang Diyos ng Biblia ay pauna nang nagsalita tungkol sa hinaharap at isinakatuparan nito sa pamamagitan ng kasaysayan. Siya ang makapangyarihang Panginoon ng kasaysayan. Sa Ezekiel 36 verse 36, akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. Sinasabi rin sa Isaiah 46 verse 10 na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Kung ano ang kanyang sinabi, tiyak na kanyang isasakatuparan iyon. Dagdag pa rito, ang Diyos ng Biblia ang siyang hahatol sa atin. Mahalaga po ito. Ang dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay ng tama ay dahil may paghukom pagkatapos ng kamatayan. Sinasabi sa Roma chapter 4 verse 11, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. May paghukom sa mabuti at masama. Lahat ng sangkatauhan ay nakatadhana na mapunta sa impyerno sa hukuman ng kasalanan. Ngunit sa gitna natin, may mga naligtas na tatayo sa sinasabi sa 2 Korinto, sa hukuman na Bema, hukuman ni Kristo, kung saan ang gantimpala ay ibibigay. Bawat isa ay hahatulan ayon sa kabutihan at kasamaan. Sa Santiago chapter 4 verse 12, iisang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Bago maligtas, isang tabi natin ang gantimpala sandali. Nahihirapan tayo sa tadhanang wala tayong magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. Hindi po ba? Para sa atin, isinugo ng Diyos si Jesucristo. Ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sinasabi sa Mateo 1:23, Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Siya si Jesucristo. Dumating siya sa 2,000 taon na nakakalipas.
Tinubos niya tayo at isinakatuparan ng walang hanggang katubusan sa krus. Tinupad ang paraan para makapunta sa langit ang buong sangkatauhan. Dapat nating makilala ang Diyos ng kaligtasan. Ito ang Ebanghelyo, ang mabuting balita na nagpapahayag ng Diyos ng kaligtasan. Tunay na napakagandang balita nito. Sa huli, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng buhay, gaya ng nasusulat sa unang Juan chapter 1. Ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sinasabi sa unang Juan chapter 1 verse 1 hanggang 2, yamang buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay pinahayag. Si Jesucristo ang salita ng buhay at ang walang hanggang Diyos. Sinasabi sa Juan chapter 5 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kapag tinitingnan natin ang lahat ng ito, naunawa natin, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay na walang hanggan sa akin din. Kahit na wala akong ginawang anuman at nakinig lang ako ng salita, nakilala ko ang Diyos na nagligtas sa akin at nagmahal sa akin sa pamamagitan ng salitang iyon. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kanyang pag-ibig. Sinasabi sa unang Juan chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Habang nakikilala natin ang Diyos na siyang pag-ibig, malaking kaaliwan at kapayapaan ang sa huli ay papasok sa ating puso. Lahat ay naranasan ito. Tama po? Hindi po walang kabuluhan ang sinasabi ko. Tama? Sino mang hindi nakakaintindi nito ay kailangang magmadali na mapunta sa summer retreat. Sa pamamagitan ng retreat, naunawaan natin ang katotohanan ito at magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ngunit hindi dito nagatapos ito. Ang Biblia ay hindi lang nagtala ng proseso ng paghaharap sa Diyos. Ipinaliwanag nito kung ano ang mangyayari habang lumalakad tayo at nananatili sa Kanya. Gaya ng langgam pagkatapos itong malaman ang mga pisikal na katangian ng elepante, iisipin ito, ganito pala ang itsura ng elepante. Ngunit hindi lang iyon. Lahat, tama? Iyon lang ang panlabas nitong anyo. Ngayon, kailangan nating malaman ang panloob ng mga katangian ng elepante. Anong personalidad meron nito? Ano ang gusto at hindi gusto nito? At kung anong kahulugan nito sa akin? Sa gayon ding paraan, pagkatapos maligtas, dapat na patuloy nating makilala ang banal na likas ng Diyos. Patuloy na ipinapakita sa buong Biblia ang likas ng pagka-Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng proseso ng mga ama ng pananampalataya na lumakad kasama ang Diyos, nakita natin ang gayong mga aspeto ng nasa banal na likas ng Diyos. Bilang kinatawan nito, may isang pangalan ng Diyos na pinahayag sa atin ng ating ama ng pananampalataya, si Abraham. Sa pamamagitan ng kanyang personal na karanasan, narinig ninyo ang Yahweh Yireh. Tama po? Kung hindi pa, pwede nyo pong simulang pag-aralan ito mula ngayon. Gaya ng ipinakita sa Genesis 22, ang Panginoon ang magkakaloob. Ang Diyos ng Biblia ang siyang nangunguna sa atin. Siya rin ang nasa unahan ng ating mga buhay. Opo, kung tunay na naunawaan ninyo na ang Diyos ay Yahweh Yireh, hindi nyo kailangang matakot sa landas ng patutunguhan. Sa mga awit 32 verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sinabi niya na ipapaalam at ituturo at gagabayan niya tayo. Siya ang nangunguna sa atin. Higit pa rito, isang propeta ng pananampalataya gaya ni David ang nagturo sa atin ng Jehovah Rohi, ang Diyos ng aking pastol, gaya ng nakasulat sa mga awit 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi lamang siya nangunguna sa ating daan, kundi ginagabayan niya tayo sa lahat na pinapatnubayan. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, siya ay lagi kong kasama. Inakay niya ako sa mga landas ng katwiran hanggang sa huli. Ito po ang Jehovah Rohi. Naunawa ni David at tunay na ang kanyang pananampalataya ay inalala bilang isa sa pinakadakila sa Biblia dahil ito ang katotohanan. Kaya nga, kung alam mo na isa kang tupa at ang Panginoon ng iyong pastol, tunay na hindi ka magkukulang. Bakit ka mabubuhay sa mahirap at komplikadong buhay bilang isang taong naligtas? Bakit walang kapayapaan sa iyong puso? Dahil hindi mo kilala ang Diyos bilang Jehovah Rohi. Kung tunay mo siyang kilala, hindi kailanman magiging gayon ito. At ang Diyos ng Biblia ay Jehovah Nesi. Gaya ng paksa ng sermon ngayon, ang Diyos ang aking watawat.
Para maintindihan ng Jehovah Nisi, gaya ng talatang binasa natin, dapat ninyong maunawa ng isang lugar ng digmaan ang mundong ito. Pagkatapos maligtas, paano titignan natin mga Kristiyano ang mundong ito? Dapat itong tingnan sa dalawang pananaw. Una, ang mundong ito ay isang paaralan para sa atin, para ang mga Kristiyano ay maging ganap. Isa itong eskwelahan. Sa 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo at sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nakasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dapat tayo maging ganap bilang bayan ng Diyos. Ang mundong ito ay isang eskwelahan. Nagmula tayo sa Diyos, lumalagong mabuti sa paralang ito ng mundo, at pagkatapos babalik tayo sa Diyos. Ang pagbabalik ng Diyos ay tinatawag na sotion. Ang tawagin pauwi sa langit. Kapag natapos na nating pag-aralan ang lahat sa paaralan, gaya ng pag-aaral sa itaas ng bundok noong unang panahon, anong mangyayari kapag tapos na tayo? Ngayon, pwede ka nang bumaba sa bundok. Kapag natutunan na natin lahat, pinabababa na kami. Ayon sa kasulatan, ang pagbabang iyon sa bundok ay ang tinatawag nating sotion. Nagmula tayo sa Diyos, natuto rito, naging ganap bilang bayan ng Diyos, at pagkatapos babalik sa Kanya. Ang mundong ito ay isang paaralan. Dapat tayong maging bayan ng Diyos. Gaya ng ating pambansang awit, bayan ng Korea. Sa Korea, mananatiling tapat magpakailanman. Nakarinig tayo na napakaraming tao na nakatira sa Korea ang hindi tunay na Koreano sa puso. Ito ang aking personal na isipan. Maaaring may mga espiya at maraming hindi mamamayan o walang karapatang bumoto, nabubuhay na may mga ideya na tumutulong sa kalaban. Kaya nga, gaya ng ang sino man ay kailangang maging ganap na mamamayan ng Korea, dapat din tayo maging ganap na bayan ng Diyos. Ang isa pang bagay, ang mundong ito ay lugar ng digmaan. Minsan kapag nagka-counsel ako ng mga tao, tinatanong nila, kung may Diyos, bakit napakagulo ng mundong ito? At bakit hindi kailanman natatapos ang mga digmaan? Dahil nila ito naintindihan. May mga digmaan sa mundo, hindi dahil walang Diyos, kundi dahil may Diyos. Kung saan may liwanag, naroon lagi ang anino sa mundong ito. Hindi mapipigilan ang sigalot. May labanan sa pagitan ng Diyos at ng Diablo, at ang tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan simula pa noong una. Siyempre, ang kalalabasan ay naitakda na. Ang Diablo ay tatapon sa impyerno, at ang lahat ng mga lumayo sa Diyos ay mapupunta sa impyerno kasama niya. Ang pinakahuling tagumpay ay tanging Diyos lamang. Itinakda niya na ito na pinapakilos niya ang lahat ng mga bagay patungo rito. Ang katotohanan na mayroong salitang tagumpay ay nangangahulugang kasalukuyan tayong nasa digmaan. Ibig sabihin ay may digmaan. Dahil may digmaan, kailangan ng tagumpay. Hindi dahil wala ang Diyos, kaya mayroong digmaan. Ang salibutan ay isang lugar ng digmaan kung saan nagaganap ang espiritual na pakikidigma. Sa Exodo ng Pentateuch, makikita ang paglalakbay ng mga Israelita na namumuhay sa ilang pagkalabas nila sa Ehipto, at sa uli ay ang pagpasok sa lupain ng Kanaan. Ang paglalakbay na iyon ay isang pangyayari na nagsisilbing larawan ng gawain ng Diyos na isinakatuparan niya sa kasaysayan para sa buong sangkatauhan. Ang pagiging alipin ng mga Israelita sa Ehipto, kumakatawan ang Ehipto sa sanlibutan, at ang paraon na hari ng Ehipto ay kumakatawan sa Diablo, na pinuno ng sanlibutan ito. Sa makatuwid, tayong mga tao, nabubuhay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, katulad tayo ng mga Israelita na nagsisilbi bilang mga alipin ng Ehipto. Dahil nabag ang Diyos sa kanila, isinugo niya si Moises upang iligtas sila. Ang Moises na iyon ay katulad ni Jesus. Sa makatuwid, nakamit natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sa makatuwid, nakalabas sila mula sa Ehipto, ang Exodo, na nangangahulugang hiwalay na sila mula sa sanlibutan. Inihiwalay sila, at tumawid sila sa dagat na pula. Ang pagtawid sa dagat na pula, gaya ng nakasulat sa unang Korinto chapter 10, ay tumutukoy sa pagtanggap ng bautismo. Ibig sabihin ay pagputol sa ugnayan sa sanlibutan. Namatay na ako kay Kristo, at mabubuhay ako bilang isang tao ng Diyos. Ito ang pamumuhay ng isang bagong buhay. Gayunpaman, ito ang ilang na puno ng mga makamandag na ahas, mga lakdan at maraming mga panganib sa paligid. Doon nagsimula ang kanilang bagong buhay. Hindi may tatanggi na mahirap ang buhay na iyon. Gayunpaman, isang kamanghamanghang bagay ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanilang panahon sa Deuteronomy chapter 8 verse 4. Ang iyong suot ay hindi naluma, hindi namaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Lubos silang iningatan ng Diyos. Hindi may tatangging ilang ito na puno ng maraming panganib sa paligid natin.
At tulad sa kasulatan natin ngayon, mayroong digmaan. Ngunit kahit nasa gitna nito, tayo ay iniingatan at binibigyan ng tagumpay. Hinahayaan niyang maranasan natin iyon. At hindi pa tapos ang digmaang ito. Matatapos ito sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya nga, tayo mga seryosong nakakaalam ng katotohanan na ito ay isang digmaan ay dapat na maunawaan ang konsepto ng Jehovah Nissi, ang Panginoon ng aking watawat. Sa digmaan, ang kahulugan ng watawat ay nagsisilbi itong simbolo ng isang pangkat. Sa tuwing gumagalaw ang watawat, dapat sumunod ayon dito ang pangkat. Marahil alam na alam nito ng sino man na nakapagsilbi na sa militar. Pagpasok mo rito, magsusuot ka ng sagisag sa iyong balikat na dapat malinaw mong malalaman kung anong sangay, anong dibisyon at anong pangkat kakabilang. Kung hindi mo ito alam, isa kang tumakas na sundalo. Sa panahon ng digmaan, ang isang takas na sundalo ay binabaril ka agad kapag nakita siya dahil sa itong pagtataksil. Ang ganitong tao ay walang layunin o halaga. Dapat nalaman mo kung saan ka nabibilang at dapat kang kumilos na sumusunod sa watawat, nais mo man ito o hindi. Ang Christian life ay isang napakahalagang bagay. Hindi ito isang bagay na maaari mong piliin, gawin o hindi gawin. Nag-alilangan ako at nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ng mga bagong naligtas kung marinig ang tungkol sa digmaan katulad nito. Gayunpaman, pakiusap, tanggapin ninyo ito lang ng hanggang sa abot ng inyong maunawaan. Nanatiling malinaw na ang sanlibutan ay isang lugar ng espiritual na digmaan. Mayroong labanan. Dapat tayong sumunod kung saan kumikilos ang watawat. Sa katunayan, habang namumuhay sa Christian life, may partikular na kaisipan na dapat mayroon ng isang Kristiyano. Mayroon itong tawagin na isang pahayag bilang espiritu ng isang kawal, isang militar na isipan. Ganito ito kaseryoso at kahalaga. Sabay po nating pag-isipan ng Diyos na siyang Jehovah Nissi. Bukod sa Jehovah Nissi, meron ding pangalang Jehovah Shammah. Sa Ezekiel 48:35, ibig sabihin nito, ang Panginoon ay naroroon. Habang nabubuhay tayo sa buhay pananampalataya, maraming mga kahirapan. Dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng sitwasyon at tunay na nagpapatuloy tayong manampalataya sa pangako ng Diyos at naghihintay na may pag-asa. Gayunmay, maaari tayong magtanong sa ating mga puso, gagawin ba talaga ito ng Panginoon? Maaaring magsimula nga sa atin ang pagkabalisa. Minsan dahil parang mabagal dumating ang pag-asa, marahil panghinaan tayo ng loob. Ngunit dapat nating tandaan ito, ang Panginoon ay naroroon. Tiyak na siya ay naroroon. Kaya nga gaya ng sinabi sa Ezekiel 48:35, Jehovah Shammah, ang Panginoon ay naroroon. Sa dulo ng daan na ito, ang Panginoon ay naroroon. Sa dulo ng daang ating nilalakaran, tiyak na naroon ang Panginoon. Kaya tayo ay nagpapatuloy hanggang sa huli. Huwag huminto, huwag sumuko, at sa pagpapatuloy natin sa ating buhay pananampalataya, kapag dumaraan tayo sa iba't ibang uri ng kahirapan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Narinig na ba ninyo ang Jehovah Shalom? Sa Hukom 6:24, ibig sabihin nito, ang Panginoon ay kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay napakahalaga. Kung ipapaliwanag natin ang kapayapaang ito sa pisikal na termino, para itong kalusugang pisikal. Madalas sinasabi ng mga tao, kung ang isang tao ay mawalan ng kalusugan, mawawala sa kanya ang lahat. Sa katunayan, mayroong hindi mabilang na mga mikrobyo na nakapaligid sa atin sa mundong ito, bagamat hindi natin ito nakikita. Ngunit may kapangyarihan na kayang mapaalis ang mga mikrobyong ito. Tinatawag natin itong natural na kakayahang magpagaling ng ating katawan o immune system. Iyon ang kalusugan. Ang malusog na tao ay kayang labanan ang lahat ng ito. Hindi dahil walang mikrobyo na nagbibigay sa kanya ng sakit, kundi dahil bagaman may mikrobyo, hindi siya nagkakasakit. Ganito ang kapangyarihan ng kalusugan. Ang espiritual na kalusugan ay kapayapaan. Sa Colossus 3:15, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Silang mga nakaranas ng kahulugan ng Jehovah Shalom ay nagsisikap na mapanatili ang kapayapaang ito. Kapag napanatili ang kapayapaang ito, ang mga kahirapan ay hindi na mahirap. Maraming uri ng kahirapan, kasama ang kahirapan sa loob ng pamilya. May mga kahirapan din sa ating buhay pananampalataya. Minsan, pinagtataksilan tayo maging ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. May iba't ibang uri ng kahirapan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga bagay na ito, Jehovah Shalom, pinapanatili ng Panginoon ang kapayapaan sa aking puso. Isaiah 26:3, iyong iingatan siya na ganap sa kapayapaan, na ang pag-iisip ay nanatili sa iyo. Kung malinaw nating naunawaan ng Jehovah Shalom, hindi mahuhulog sa panghihina ng loob ang ating mga puso. Mayroon ding Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Ginawa niyang matamis na tubig ang mapait na tubig at pinagaling ang mga nagdurusa. Exodus 15:26, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo.
Ito ang Jehovah Rapha. Mayroon ding Jehovah Tsidkenu, isang pangalan na hindi madalas ginagamit. Siyempre po, hindi ito Korean word. Ano po ang ibig sabihin ng Tsidkenu? Jeremias 23 verse 6, ang Panginoon ang ating katwiran. Tanging ang Panginoon lamang ang katwiran. Kapag humaharap na ang bawat isa sa kamatayan, lahat ay babalik sa alabo. Lahat ay magiging walang kabuluhan. Maging ang kanilang mga pangalan ay malilimutan. At lahat ng bagay ay naiwan nila ay mawawala rin. Ngunit isang bagay lamang ang nananatili magpakailanman. Ito po ang Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Tanging ang Diyos lamang. Ang ating katwiran. Ang Panginoon ang aking katwiran. Kapag ang katotohanan ito ay malinaw na naitatag sa ating mga puso, ito ang ibig sabihin ng Jehovah Tsidkenu. Ang Panginoon ang aking katwiran. Meron ding Jehovah Sabaoth. Ibig sabihin ang Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon ng lahat ng mga hukbo. Ang Panginoon ng mga hukbo, ito ang isang bagay na dapat malaman ninyo sa pamamagitan ng karanasan. Ang pagkatagumpay ay sa Panginoon. Awit 46:7, ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin. Kaya nga, bagaman, parang wala tayong kahit na anuman. Kung tunay na kasama ko ang Diyos, magagawa ko ito. Payuyukurin ka ng Diyos sa harapan ko. Wawasakin ka niya. Maaari tayong makapagpatuloy sa ganitong paraan ng katapangan. Kasama ang Jehovah Nisi, Jehovah Sabaoth, na ibig sabihin ay Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon ng mga hukbo, napakaraming Diyos-Diyosan na ganito sa mundo. Halimbawa, si Ares, ang binansagang Diyos ng digmaan, ngunit sila ay mga Diyos-Diyosan lamang. Tanging ang tunay na Diyos lamang ang Panginoon ng mga hukbo. Kung naunawaan natin ito ng malinaw, maayos tayong mamumuhay sa ating buhay pananampalataya. Marami pang ibang mga pangalan. Sa anumang sitwasyon ng mga katangian ng Diyos na nakilala natin sa pamamagitan ng karanasan, ay mayroong malaking epekto sa ating buhay pananampalataya. Dapat nating malaman at tandaan ito. Kaya nga, gaya ng nabanggit ko sa kanina, lumabas sila sa Ehipto, namuhay sa ilang at pagkatapos ay pumasok sa lupay ng Kanaan. Ang lupay ng Kanaan ay larawan ng langit at ang Ehipto ang kumakatawan sa buhay natin sa mundong ito bago ang kaligtasan. Dito natanggap natin ang kaligtasan at nabautismuhan. At ngayon sa paglalakbay natin sa pananampalataya, ang buhay sa ilang, ang paglalakad kasama ng Diyos, dapat tayong maging ganap bilang bayan at hukbo ng Diyos. Ang aklat ng mga bilang sa Biblia ay pagkatapos ng Exodo. Alam niyo po ba ang layunin ng aklat ng mga bilang? Ang mga bilang ay hindi pangalan ng tao. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbibilang ng mga tao. Anong bilang? Ang bilang ng hukbo. Ang bilang ng mga taong isinama sa bilang para sa hukbo. Ngayon, dumako tayo sa Bilang, chapter 1. Mga Bilang, chapter 1, verse 1 hanggang verse 4. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises sa ilang ng Sinai sa Toldang Tipanan, ng unang araw ng ikalawang buwan, sa ikalawang taon, pagkalabas nila sa lupay ng Ehipto, na sinasabi, bilangin mo ang buong sambahayan ng mga anak ni Israel, ayon sa mga angkan nila, sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat lalaki, bawat isa. Mula sa 20 taong gulang pataas, lahat sa Israel na maaaring lumaban sa digmaan, sila ay bibilangin mo at ni Aaron, ayon sa kanilang mga hukbo. Magkasama kayo ng isang lalaki mula sa bawat lipi, na bawat isa ay pinuno sa sambahayan ng kanyang mga ninuno. May mga taong nagtatanong, tungkol saan ba ang aklat ng mga bilang? Pabiro nilang sinasabi, tungkol ito sa pagpapagalagala ni Ginoong Bilang. May mga taong nagsasabi ng ganyan, ngunit hindi nagpagalagala si Ginoong Bilang. Itinala nito kung paano naging bayan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang. At lalo na kung paano sila nabuo bilang hukbo ng Diyos. Noong una, ang bayan ng Israel ay isang magulong kapulungan. Ang magulong kapulungan iyon ay tunay na naging hukbo ng Diyos, sapagkat talagang kasama nila ang Diyos. Nangyari ang mga himala. At bagaman maraming labanan, gaya ng nakita natin sa mga talata ngayong araw, hindi ginawa ng Diyos ang lahat para sa kanila. Inutusan sila ng Diyos na lumaban. Pumili si Josue ng mga lalaki at humayo upang makipaglaban. Dapat tayong lumaban. Sinasanay niya tayo kasama natin ang Diyos at nagbibigay sa atin ng tagumpay kapag nakikipaglaban tayo. Ganyan ang proseso. Kapag iniisip natin ang mga tuntunin ng buhay, Kristiyano, marami ang mga ganitong tamad na paraan ng pag-iisip.
ganitong maling pagkaunawa. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya naunawaan niya ang lahat ng mga kalagayan ko. Kaya siya ang bahala sa lahat para sa akin. Ang ganyang kaisipan ay nagmumula sa dyablo. Basahin ninyo ng mabuti ang Biblia. Kung talaga namumuhay ka, makikita mong hindi ganyan. Sinasabi ng Diyos, kumilos ka. Awit 32 verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Sinasabi niyan sa atin na gawin natin ito. Ikaw ang gumawa. Dapat ikaw ang gumawa. Sa Mateo 7 verse 7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makatagpo. Dumukto kayo at kayo ay pagbubuksan. Lumaban ka at ikaw ay magtatagumpay. Kung ano ang dapat mong gawin, gawin mo. Nang walang ginagawang anuman, sinasabi natin, Diyos ko, ikaw na pong bahala sa lahat sa akin. Mabibigo ka 100%. Sa katunayan, ibinibigay lamang ng Diyos sa taong iyon kung ano ang gusto niya. Ano ba talaga ang kahulugan kapag sinabing, ikaw na ang bahala sa akin? Kung tapat nating susuriin ang ating puso, ibig sabihin nito ay hindi ko ito kailangan. Kung nais mo itong gawin, ay gawin mo. Kung ayaw mo, ay huwag. Ganyan ang uri ng puso sa likod ng mga salitang ikaw na ang bahala sa akin. Alam ng Diyos ang pusong iyon. Ganun ba? Hindi mo ito kailangan? Kung gayon, ibibigay ko mismo kung ano ang sinasabi mong hindi mo kailangan. Hahayaan ko ito gaya ng gusto mo. Kaya nga, nananatili na lamang sila sa kalagayang hindi nila ito kailangan. Kinakailangan ng Biblia ang pananampalataya sapagat matatanggap natin ang kaligtasan kapag sumampalataya tayo. Ang hindi pagsampalataya ay nangangahulugang hindi ko ito kailangan. Kaya hinahayaan ng Diyos ang taong iyon na gaya ng gusto niya. Kaya nga sa huli, ang taong iyon ay hindi tatanggap ng kaligtasan. Hindi dahil tinanggihan siyang iligtas ng Diyos, kundi sapagkat ayaw niya ito. Sa Mateo 23:37, ayaw ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang gusto mo. Sa Mateo 9:29, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Ganito ang pananampalataya. Huwag dapat nating isabuhay ang ating pananampalataya ng hindi buong puso. Ang mundong ito ay isang paaralan at isa ring lugar ng digmaan. Habang tinitingnan natin ang mga talata ngayong araw mula sa pananaw ng lugar na ito ng digmaan, marami tayong matutunang mahalagang aral. Balikan po natin Exodus chapter 17 verse 8. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Biglang sumiklab ang digmaan. Bago ito sa Exodus, lumabas ang Israel mula sa Ehipto at tumawid sa dagat na pula. Nasaksihan nila ang kamanghamangang himala ng paghahati ng dagat na pula. Matapos maranasan ang dakilang himalang iyon, naglakbay pa sila ng kaunti at nang mawalan ng tubig, nagsimula silang magreklamo at humingi ng tubig. Kaya nagpalabas ng tubig ang Diyos mula sa bato. Naisip nila, may tubig na tayo ngayon, mabubuhay na tayo. Ngunit bigla kahit na hindi nila ginusto, nilusob sila ng mga Amalekita. Kapag sumiklab ang digmaan, sa gusto mo man o sa hindi, madadamay ka rito. Yan ang dahilan kung bakit nakakatakot ang digmaan. Maaari mong sabihing, hindi pa ako handa. Ngunit yan ang iyong kalagayan. Basta na lamang sumasalakay ang kaaway. Naghihintay ba sila hanggang sa maging handa ka bago sila sumalakay? Sa halip, sumasalakay sila sa panahong hindi ka pa handa. Talagang sinasabi ng mga tao na gusto nila ng kapayapaan sa mga araw na ito. Ang pag-asam ng kapayapaan ay mabuti. Gusto ko rin po ito. At gusto rin ito ng lahat. Subalit may mga taong may kaisipang hindi maghanda. Siyempre po, isang bagay ito na nagkukunwari silang hindi naghahanda habang sa katunayan ay puspusan naman ang paghahanda ng palihim. Ngunit may mga taong tunay na talagang hindi naghahanda. Nakita ko po ang isang kakaiba at hindi kapanipaniwalang balita sa pahayagan noong isang araw tungkol sa isang tao na sinasabi sa mga sundalo na dapat pumasok sa guard post na may dalang baril na walang bala. At nakaramdam ako ng galit sa aking puso. Anong klaseng tao ito? May ganong uri ba ng commander? Kailangan niya makita ito mismo sa guard post. Malalaman niya kung pumunta siya sa guard post na may baril na walang bala. Yan ay pagkasabi na sa kanilang mamatay na lang sila. Habang mas sinahangad mo ang kapayapaan, mas dapat ka maging handa. Subalit ano man ang mangyari, kapag sumiklab ang digmaan, wala kang magagawa kundi pumasok sa gitna ng kaguluhan ng digmaang iyon. Mula sa pananaw ng Israel, tiyak ng isang malaking sorpresa ito na dumating ng walang babala. Hindi sila mga taong nakaranas ng pagkasanay sa militar. Ang lagi nilang ginagawa ay magbuhat ng mga bato at magsilbi bilang alipin. Ngunit biglang sumiklab ang digmaan. Tiyak na labis silang nataranta habang nagkakagulo sila at tumatakbo. Sinabi ni Moises, Josue, lumabas ka.
Kaya lumabas din si Josue. Ngunit kahit hindi niya alam kung paano ayusin ang hanay ng mga tao, sa tingin ko ay basa na lamang siyang sumugod palabas ng hindi nag-iisip. Ngayon, habang sumasalakay ang mga Malikita, maaaring sila ay pinipigilan nila habang nagkakagulo sa pagtakbo. Tama po? At habang ginagawa iyon, ano ang laging nasa puso nila? At tiyak natutulungan tayo ng Diyos, malabang na lumingon sila. At totoo nga, nakataas ang mga kamay ni Moises. Kaya sinasabi nila, itinaas niya ang kanyang mga kamay, kaya natin manalo. Nasigasig silang dumipensa ng buong lakas. Ngunit kahit na lumaban sila, hindi ito maging madaling gawain. Kadalasan, kapag nagsisimula ng digmaan ng noong unang panahon, kailangan ng sumasalakay na panig ng lakas na mahigit sa 4 na beses. Tama? May mga pagkakataon, maaaring kailangan ng 10 beses o 100 beses. Ang pagdepensa ay napakalaking kalamangan dahil kailangan mo lang harangan ang mga kalaban. Pero sa ganitong kalagayan, biglang ibinaba ni Moises ang kanyang mga kamay. Ano ba ito? Hindi ba ito mamamatay sa ganitong kalagayan? At sa muling pagtingin, tinaas niya ulit ang kanyang mga kamay. Kaya natin to. Kagaya nito, patuloy silang nakakatanggap ng pagsasanay sa digmaan. Aktual na pagsasanay sa digmaan. Sa huli alam nilang matatalo sila kapag bumaba ang mga kamay ni Moises. Hinawakan ng mga kasama niyang sina Aaron at Hur ang mga kamay ni Moises sa magkabilang panig. Hinawakan nila ang mga ito hanggang sa huli. Sa huli, sila ay nanalo. Nangangahulugan ito na matagumpay nilang may pagtanggol ang kanilang bayan. Hindi ito nangangahulugang nalipol nila ang kalaban, kundi napigilan nila ang mga ito. Ito mismo ang naging unang pagkikipaglaban ng Israel. Ngunit sinabi ng Diyos ang tungkol dito sa Exodus 17:14, isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat at basahin mo ito sa pandinig ni Josue. At alalahanin ninyo si Amalek. Pahihirapan kayo ni Amalek mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang lipin na dapat ninyong kalabanin mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod ay si Amalek. Aking lubusang buburahin ang mga alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Dapat nating tandaan na mayroong digmaang espiritual sa ating paglalakbay sa pananampalataya. At dapat nating tandaan talaga na may mga pwersa sa paglalakbay na iyon na humahamon sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Tinutukoy ng Biblia ang dalawang bansa, ang Amalek at ang mga Pilisteo. Siyempre po, maliban dyan, sa kasaysayan ng bansang tinatawag na Syria ay sumasalakay din. At kalaunan ng Babylonia o Assyria ay sumalakay din. Ngunit ang mga iyon ay mga makasaysayang pangyayari at ang aktual na espiritual na aral ay nakasalalay kay Amalek at mga Pilisteo. Sa aklat ni Samuel, sina Saul at David ay nilarawan bilang mga halimbawa para sa ating lahat ng mga Kristiyano at pareho silang nagkaroon ng pakikipaglaban sa mga kaaway, kay Amalek at sa mga Pilisteo. Doon si Saul ay naitala na nabigo sa parehong digmaan laban kay Amalek at sa mga Pilisteo. Nanginig siya sa pakikipaglaban sa mga Pilisteo. At nang kailangan na niyang tuparin ang utos na lubusang lipunin ng mga Malikita, hindi niya ito nagawa dahil sa sarili niyang mga iniisip. Sa huli, ibinagsak ng Diyos si Saul. Sa kabilang banda, dinurog ni David ang ulo ni Goliath sa digmaan laban sa mga Pilisteo at nagtagumpay siya. Nakamit niya ang isang tagumpay na tila imposible at kalaunan hinabol niya hanggang sa huli ang mga Malikita na sumalakay sa kanyang kampo sa Siklag. Sa huli, nagapi niya si Amalek at nabawi niya lahat. Ang nanalo sa parehong digmaan ay si David. Maring sabihin si David ay isang halimbawa ng taong nagtatagumpay sa hanay ng mga Kristiyano at si Saul naman ay halimbawa ng taong talunan. Tayong lahat ay isang maharlikang pari sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Sila mga naligtas na. Gayunpaman, maaring may mga Kristiyanong lumalaban at nagkatagumpay sa pakikipaglabang espiritual at may mga Kristiyanong bigong magtagumpay. Ano ang nais na ipakahulugan sa atin ng dalawang bansang ito na nagisilbing kinatawan, ang Amalek at ang mga Pilisteo? Ang Amalek na ito ay may tuturing na pwersa sa ating paglalakbay sa pananampalataya na humahamon sa akin mula sa loob ko. Ulitin niyo po, mula sa loob ko. Ang pwersang humahamon sa ating pisikal o laman, yan po ay si Amalek. At sa kabilang banda, sino naman ang mga Pilisteo? Sila ang panlabas na nasa mundong ito. Makamundong otoridad, ang tinatawag nilang takbo ng kaisipan. Tama po? Mga pagpapahalaga. May kapangyarihang hindi nakikita na marahas na humahamon sa aking pananampalataya. Ito ang mga Pilisteo. Dapat nating mapagtagumpayan ang dalawang ito. Tingnan po natin Deuteronomy chapter 25. Deuteronomy 25:17 hanggang 19.
Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto, kung paanong sinalubong ka niya sa daan at pinatay niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo, ang lahat na mahina sa ulihan mo, nang ikaw ay pagod at nanghihina, at siya'y hindi natakot sa Diyos. Kaya't kapag binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang angkinin ay iyong papawin ang alaala ng Amalek sa ilalim ng langit, huwag mong kakalimutan. Ipinaliwanag ng nilalaman ng Deuteronomy 25:17 ang nilalaman ng Exodus 17 verse 8. Dito, itinalaga ng Diyos ang Amalek bilang isang walang hanggang kaaway. Meron kayang isang nilalang sa mundo na walang hanggang sumasalangit sa Diyos? Ibig sabihin po, mayroong sinasabi na hindi siya natatakot kay Jehovah. Maging ang diablo ay mukhang natatakot kay Jehovah. Kaya, sino yung hindi natatakot sa Diyos? Ngunit mayroon talagang isa. Ito ay walang iba kundi ang aking laman. Ang mga pagnanasa ng laman. Wow! Talagang ganito po ito. Marahil alam na alam ito ng sino mang nakaranas na nito. Hindi ito natatakot sa Diyos. Patuloy itong umaatake, walang tigil. Sa totoo lang, pagkatapos makinig ng ganitong salita, magpapasya ka sa iyong puso at tahimik na mananalangin sa Diyos sa gabi. Hindi ba't biglang sumasagi sa iyo ang kakaibang kaisipan? Nagugulat ka. Bakit ako nag-iisip ng ganito? Matapos lubos na isaisip, sa unang Thessalonica 5:16 hanggang 18, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Sa Mateo 28:20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa awit 23 verse 1, hindi ako magkukulang na nalangin sa Diyos sa ganoong puso. Biglang may isip mo ang perang gagasusin mo bukas. Sa halip magalak lagi, ito ay nagiging madidepress lagi. Walang patid na nagreklamo. Sa lahat ng bagay ay nagpapahayag ng sama ng loob. May mga pagkakataong nagiging ganito ang nangyayari. Anong itsura mo kapag nag-iisa ka? Hindi masigla ang iyong mukha. Lagi kang hindi mapalagay. Kung susuriin mo ang iyong puso, laging may sama ng loob. Bakit kaya ganoon? Isa itong nakakahiya at hindi komportableng katotohanan. Tinutuya ng laman ko ang aking sarili na sumasampalataya sa Diyos. Kailan ka pa nananampalataya sa Diyos? Sumasampalataya ka? Nakakaawa naman yan. Nakakatawa naman yan, inaatake ka ng matindi. Inaatake po tayo ng matindi ng ating laman. Kaya ang sinasabi sa Efesos chapter 6, verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. At kalaban din natin ang ating laman. Hindi ba't mayroon tatlong malaking kalaban ang Diyos? Nariyan ang diablo, ang sanlibutan, ang pagtunggali ng ating laman. Lalo na ang laman. Ito ang pinakamalaking problema. Ang nakakatakot na kalaban ay ang kalaban na pinakamalapit sa iyo. Tama ba? Ginagawa nitong mahirap ang bagay para sa akin. Hindi ito natatakot sa Diyos. At kapansin-pansin na ang laman na ito ay matapang. Madali itong naglalagay ng napakalaki, mahirap, at matinding kasalanan sa loob ko nang walang alinlangan. Ginagawa ninyo ito. Hindi ba't may mga panahon na kayo ay nagugulat? Bakit kaya ganito? Ano ang dapat mong maunawaan sa sandaling iyon? Sumasalakay ang Amalek. Kahit ngayon, kailangan ninyong ayusin ang inyong hanay at lumaban. Kailangan mong lumaban. Jehovah Nisi, itinataas ang watawat ng Panginoon. Kailangan mong ayusin muli ang iyong hanay. Kung hindi, magdurusa ka ng pagkatalo. Ikaw ay mawawasak. Ang iyong buhay pananampalataya ay mabibigo. At ang digmaan sa Palesteo, ang mga Palesteo ay umaatake rin sa atin gamit ang kapangyarihan ng sanlibutan. Yung mga Palesteo po umaatake rin sa atin gamit ang kapangyarihan ng sanlibutan. Tingnan po natin, unang Samuel chapter 17.
Unang Samuel chapter 17 verse 43. Sinabi ng Pilisteo kay David, "Ako ba ay aso na ikaw ay lalapit sa akin na may mga tungkod?" Ang Pilisteyong ito ay si Goliath. Ito ang sinisigaw ni Goliath habang lumalaban kay David. Verse 43 hanggang 44. At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. Sinabi ng Pilisteo kay David, "Halika at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa iyong papawid at sa mga hayop sa parang." Basahin po natin 45 hanggang 47. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteo, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliliit at malalaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ng mga hukbo ng Israel ay iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at ibubuwal kita, at pupugitin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa iyong papawid, at sa mga bangis na hayop sa lupa, sa araw na ito, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay." Walang kapahingahan si Saul sa digmaan laban sa Pilisteo. Natunaw ang kanyang puso sa takot. Ano ba ang kailangan gawin? Subalit si David ay isang batang David at siya ay isang taong kasama ang Diyos sa kanyang araw-araw na buhay. Sa awit 23 verse 1, sa awit ni David, "Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang." Ito po yung Jehovah Rohi. At siya mismo ay mayroong aktwal na karanasan nito bilang isang pastol. Ibinigay ng pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi niya hinahayaan na isa man sa mga tupa ay kuhanin papalayo. Sinasabing hinabol niya ito at pinapatay maging ito man ay nasa leon o isang leon o oso. Palagay ko si David ay isang kahanga-hanga mandirigma. Siya ay bata pa. Pero hindi siya batang naglalaro lang ng trumpo o tirador ng isang bata. Isang tunay na sandata. Ngayon ito ay gaya ng isang pana. Sa katunayan, ngayon ay pwede mo na itong tawaging missile. Kaya nyo bang magpana ng missile? Hindi ito madali. Pero ito isang makapangyarihang mandirigma na kayang gumamit ng sandata gaya ng missile. Pinabagsak niya sila. Kahit gaano pa kalakas na hukbo ang dumating. Pero mayroong interesanteng pahayag dito. Sa Pilisteyong ito, sinabi niya, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliliit, malaking sibat." Ngunit ano ang ibig sabihin ng tabak? Maliit na sibat at malaking sibat? Tumutukoy ito sa mga panlabas na pwersa na umahamon sa atin. Maaaring ito ay makamundong kapangyarihan, pera, pagsubok, o mga makamundong uso at ideya. At ganitong mga kahangalan at walang kabuluhang uso ang umahamon sa ating pananampalataya. Kapag ikaw ay bumigay kahit na kaunti sa mga pauso na ito, kapag ikaw ay napaurong, ikaw ay palagi nang babagsak. Maaaring iniisip ng ibang mga tao, baka ako ay mamatay. Kaya't isinusuko nila ang kanilang pananampalataya. Pero sinabi niya, "Ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ng mga hukbo ng Israel ay iyong hinahamon." Ang Diyos na hinahamak mo at minamaliit ng sanlibutan. Ginamit niya ang salitang hukbo. Ito ay tunay na hukbo, ang Panginoon ng mga hukbo. Subalit ang hukbong ito ay hindi lang nangangahulugan ng pisikal na hukbo. Ang pangalang Panginoon ng mga hukbo ay sumasakop sa buong hindi nakikitang espiritual na mundo, ang mga makalangit na hukbo at mga anghel. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon ng kanilang labanan. Dahil alam ito ni David, malaki ang kumpiyansa niya. Inisip niya, patay ka ngayon. Nung ihagis niya ang bato gamit ang kanyang tirador, agad na namatay si Goliath. Ito ang makapangyarihang lakas ng pananampalataya. Hindi mo dapat isiping isang laruan lang ang tirador. Isipin mong ito ay gaya ng isang missile. Anong silbi ng maraming karaniwang sandata kung sa isang nuclear missile lang ay tapos na ang lahat? Mayroong kapangyarihan. Hindi nakikitang kapangyarihan ng Diyos. Walang dapat ikatakot. Kaya sa mga talata natin ngayon, nakita natin na mayroong digmaan. Kung titingnan natin mabuti, sa ating buhay pananampalataya, kailangan natin ng isipan ng isang sundalo habang tayo ay sumusulong bilang hukbo ng Diyos. Pag-iisip ng isang sundalo. Nag-iingat akong sabihin ito dahil maaaring magkamali ng pagkaunawa rito. Hindi natin dapat makalimutan ang katotohanan na tayo ay mga espiritual na kawal. Ang kailangan natin ay matinong pag-iisip. Pag-iisip ng isang tao ng pananampalataya. Ang isang taong walang ganitong kaisipan ay tinatawag na walang pag-iisip.
Sa lahat ng bagay, kinakailangan ng tamang isipan. Kung ikaw ay may-ari ng isang kumpanya, kailangan mo ng isipan ng isang may-ari. Ang kinabukasan ng kumpanya ay halos nakadepende sa ganitong isipan. Kahit sa bahay, ang asawang lalaki ay kailangang may isipan ng asawang lalaki. Dapat may isipan bilang ulo ng sambahayan. At gayon din ang isipan ng asawang babae. Kapag ang mga ito ay inaihanda na, doon nakakabuo ng isang pamilya. Ang mga anak rin ay dapat magkaroon ng isipan ng isang anak. Sa bawat organisasyon, kailangan ng tamang isipan. Sa pisikal na termino, ang isipan ng isang tao ng pananampalataya ay maaaring tawaging isipan ng isang sundalo. Sa espiritual na aspeto, tayo ay hukbo ng Diyos. Tingnan po natin. Ikalawang Timoteo, chapter 2. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 3 at 4. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 3. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 4. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Kailangan magtiis tayo ng kahirapan bilang mga mabuting kawal ni Kristo, gaya ng mga matatapat na nauna sa atin. Kailangan nating sumali sa hukbo. Ang mga brothers, lahat kayo ay naglingkod sa military, tama? Ito ay isang pagpapala. Minamaliit ng mga tao ng sanlibutan ang military. Pero bilang Kristiyano, sa palagay ko dapat talaga kayong maglingkod sa military. Ako ay pumasok sa military noong pagkatapos kong maligtas. At pinag-isipan ko ng marami ang tungkol sa isipan ng isang sundalo noon. Sa mga nakapasok na sa military, malamang ay alam nyo na po ito. Pero ang hindi ninyo makakalimutan sandali, ito ba ay noong kayo ay nasa basic training? O noong kayo ay nailagay na sa inyong unit? Iba't ibang para sa bawat isa. Subalit karamihan, ang pinaka-naalala nila ay ang basic training. Bakit kailangan nating magpagulong-gulong ng ganito at ganyan ng marami ulit? Sa ngayon ay mas mabuti na. Subalit noon, ang pagpalo ay isang araw-araw na gawain. At ginawa nilang tuluyang mawala kami sa tamang pag-iisip. Subalit ito ay itinuring na normal. Para ang ganitong mga kahirapan ay madali na lang makita sa mga military training sa ngayon. Noong unang pagkakataon ko na mag-aral ang military science at ng panahon upang makilala ang aming drill instructor, doon nagsimula ang aking tunay na pagsasanay bilang isang sundalo. Kaya ako ay labis na kinabahan. Pagkatapos ko magsanay ng matindi mula sa aming mga senior officer at makaramdam ng sobrang tensyon, ako at ang kasama kong sundalo ay tumayo upang salubungin ang mga drill instructor. At pumasok ang aming drill instructor. Ang aming mga mata ay nagliwanag at napuno ng tensyon. Tinignan niya kami na sandali at biglang nagtanong siya ng isang tanong. Ano ba ang tamang pag-iisip ng isang sundalo? Noon, kapag may dumaraan sa harapan namin na nakakataas sa amin, dapat agad naming isigaw ang aming ranggo at pangalan. Subalit siya ay biglang nagtanong sa amin tungkol sa kung ano ang tamang pag-iisip ng isang sundalo. Mayroong isang bagay na talagang kinabisado namin. Alam niyo po yung dapat kabisaduhin ng mga sundalo? Tama po? Kabisado po ninyo ito? Tama mga brothers? Sa palagay ko ay mabuti na maalala ito. Opo, mayroong opisyal na pag-iisip ang isang sundalo. Mayroon pong isang aklat na tinatawag ng Military Service Code at nakasulat ito doon. Ang isipan ng isang sundalo ay isang napakahalagang sangkap na nagpapasya ng tagumpay o pagkatalo sa isang digmaan. Dapat iginagalang ng isang sundalo ang karangalan. Ang isang sundalo ay dapat na mabuhay at mamatay para sa karangalan. Hindi mabuhay at mamatay para sa salapi. Hindi sila nabubuhay para sa kanilang sariling pakinabang. Sila ay nabubuhay para mabuhay at mamatay para sa karangalan. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na dakilang sundalo ay ginagalang ang karangalan ng isang sundalo, lalo na ang malalakas na bansa tulad ng USA, military at Israeli military. Kapag may dumadaan na isang sundalo, lahat sila ay nagbibigay galang. Ang bansang minamaliit ang sundalo ay isang bansang malapit ng bumagsak. Ang isang bansa na iginagalang ang mga sundalo ay isang bansang magtatagal. Ang unang bagay ay dapat na igalang ang karangalan. At marami pang bagay ang kasunod nito. Mayroong halos 7 bagay sa kabuuan. Matatag na katapatan, tunay na katapangan. At anong pagkatapos ito? Paniniwala sa tiyak na tagumpay. Pagpapanatili ng diwa na hindi pagsuko sa labanan kailanman. At ang marangal na pagmamahal para sa bayan at mamamayan na inilalaan ng sariling buhay para makumpleto ang misyon.
ganito po isinulat. Kabisado niyo po ba ito lahat? Ito po ang isipan ng isang sundalo. Kaya noong kami ay mga kadete pa lamang, may isang nag-recite. Ang isipan ng isang sundalo ay isang sangkap na nagpapasya ng tagumpay o pagkatalo ng isang digmaan. Habang siya ay nagsasalita, nakikinig ang isang drill instructor at nagsabi, okay, nakuha ko na. Pero eksaktong ano ba ito? Tinatanong niya kung ano ang aktual na kahulugan nito. Ang ibig niyang sabihin ay pagkatapos niya itong marinig ay hindi niya pa rin ito naintindihan. Hindi talaga namin nakuha ang tunay na konsepto nito. Tinanong niya kami kung talagang naintindihan namin ang tunay na konsepto ng isipan ng isang sundalo. Ano itong sa isang salita? Sabi nila ay ganito, ganoon. Paano niyo ito sasabihin sa isang salita? Sa palagay ninyo ay ano ang isipan ng isang sundalo? Sabi ng isa, katapatan. Ano ang karangalan at ano ang ibig sabihin ng tunay na katapatan? Hindi ko maintindihan. Ano ang isipan ng isang sundalo? Dapat itong lumabas agad kapag bigla kayong tinanong. Sabi ng isang lalaki, matatag na palaban na kalooban. Kaya sabi ng instructor, hoy, gangster ba tayo? Ano ang pag-iisip ng isang sundalo? Habang patuloy siya sa pagtatanong, ngayon nakita ko na nakarating na siya sa isang tao na nasa aking harapan. Kaya nataranta ako nung sandaling iyon. Naisip ko anong sasabihin ko. Subalit noong kinalabit ng instructor ang kasama kong sundalo na nasa aking harapan, siya ay nataranta. At napasabi siya na hindi nag-iisip. Sa palagay ko, ang isipan ng isang sundalo ay maging wala sa sariling pag-iisip. Sa totoo lang, halos lahat siguro ay natawa sa loob nila. Kahit ako ay nagulat din. Naku, ang taong ito ay nagsasabi ng kalokohan. Patay kaming lahat ngayon. Habang kaming lahat ay tensyonado, ang drill instructor ay biglang tumatango ng kanyang ulo. Malapit na. Ngunit baguhin natin ang isang salita. Ibig sabihin ay huwag kayong magkaroon ng sariling pag-iisip. Ang ibig niyang sabihin na ang dapat na isipan ng isang sundalo ay hindi tungkol sa pagiging baliw, kundi ang pagsasantabi ng inyong sariling pag-iisip. Sinabi niya sa amin na unawain namin ang konseptong ito sa ganitong paraan. Ang ibig sabihin ay isantabi namin ang aming mga sariling kaisipan, sariling pagpapahalaga, sariling layunin, at lahat ng inaakala mong mahalaga sa lipunan. Ibig sabihin, hindi ito ang ating sariling pag-iisip. Upang mapuno natin ang isang tasa ng anuman, kailangan muna natin itong alisan ng laman. Kailangan alisin natin ang ating sariling pag-iisip. Doon lamang mabubuo sa atin ang tunay na isipan ng isang sundalo. Naalala ko pa rin ito hanggang ngayon. Kung isasatabi natin ang ating mga sariling kaisipan, sinasabi nila na ang mga nakasanayan natin bilang sibilyan ay unti-unting nawawala. Tama po ba? Habang nawawala ang ating mga nakasanayan, ang mga mahalagang bagay para sa isang sundalo ay nabubuo. At pagkatapos sasabihin ng mga tao na ngayon ay mukha ka ng tunay na sundalo. Sa tuwing mayroong mangyayaring anuman, palagi tayong may sariling kaisipan. Paano kapag nangyari ito? Kailangan kong malampasan ito ngayon na isinasatabi ang ating misyon. Kailangan kong mabuhay. Ang aking minamahal na asawa ay naghihintay sa akin sa aming tahanan. Mayroon akong mga anak, kaya hindi ako maaaring mamatay. Kung pupunta ako doon, mamamatay ako. Kung patuloy akong mag-iisip ng ganito, wala kayong may isa sa katuparan na kahit na ano. Ang isipan ng isang sundalo ay paniniwala. Ito ang paniniwala na tanggihan mo ang iyong sarili at kumilos pasulong. Hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa daan. Subalit ikaw ay sinabihan na humayo. Kaya dapat kang humayo, nadala ang iyong baril. Kailangan ay makarating ka sa lugar ng tagpuan. Hindi ninyo nalalaman kung anong maaaring mangyari habang na kayo ay nasa daan. Maaaring kayong ma-ambush at maaaring maubos ang inyong buong pangkat. O kaya naman ay maaaring isa sa dalawang sundalo lamang maiwang buhay. Tatakas ka ba? Hindi po. Kahit na isa o dalawa lamang ang maiwang buhay, kailangan pa rin ninyong magpatuloy. At ang inyong pangkat ay naghihintay na sa inyong paroroonan. Sila ay muling magtitipon at magkapatuloy na umusad. Hanggang kailan? Hanggang sa makamit ang tagumpay. Iyon ang kinakailangan ng mga sundalo. Habang pinagninilayan ko ang diwa ng isang sundalo, mayroong isang bagay akong napagtanto sa aking puso kahit na ako ay mamatay. Ang watawat ng aking bansa ay patuloy na iwawagayway. Ito ang paniniwala na nakapaloob sa diwa ng mga sundalo. Kung mayroong magtanong sa akin ngayon sa ganitong paraan, ko ito ipapaliwanag. Mahigit 20 years na po ang nakalipas, mayroon po akong nakausap na veterano ng Korean War. Siya po ay matanda na, mahigit 70 years old na po siya. Sa palagay ko po ay pumanaw na siya. Noong siya ay umakyat sa isang burol, siya ay sumaludod at nagsimulang umiyak.
Hindi ko po maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang pinagdadaanan sa kanyang puso. Kaya habang kami kumakain ay tinanong ko siya kung ano ang nasa kanyang puso habang siya ay nakikipaglaban noon. Tinignan niya ako at ng diretso at sumagot ng isang pangungusap. Iniisip ko ang aking sariling bansa. Talagang naantig ako sa aking puso. Ang aking bansa. Ang aking bansa. Kahit na ako'y mamatay, ang aking bansa ay kailangang magtagumpay. Ang watawat nito ay kailangan na patuloy na iwagayway. Kailangan kong patuloy itong mamayagpag. Lumaban sila gamit ang lahat ng mayroon sila para lang maitayo ang bandilang iyon sa isang burol. Hindi ba noong Battle of the White Horse, kung pupunta ka, mamamatay ka? Ngunit ang utos ay pumunta ka. Kailangan ba talagang pumunta? Oo, kaya pumunta sila at silang lahat ay namatay. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Determinadong itayo ang watawat. Iyan ang diwa ng isang sundalo. Tila sa mga panahong ito, kakaunti na lamang ang mga taong may tunay nagtataglay ng ganitong diwa. Tila ang mga taong tulad nila ang mismong namumuno sa hukbo natin ngayon. Subalit naalala ko pa rin ang sinabi ng veterano tungkol sa diwa ng isang sundalo. Pagkatapos ay naisip ko ulit ito. Ano nga ba ang sariling bansa? Kapag nagbalik tanaw ka sa buhay, mapagtatanto mo na ang North at South Korea ay isang bayan. Bakit tayo nag-aaway? Ano ba talaga ang ating bansa? Ngunit kung titingnan mong mabuti ang salitang bansa, Joguk, ang unang karakter ay Jo, ay nangangahulugang ninuno. Kaya ano ng ating tunay na sariling bayan? Ang ating tunay na bansa. Alam natin ang sagot. Ito po ay langit. Sa Hebreo 11, sinasabi na sapagkat kanyang ipinaganda sila ng isang lungsod, tayo ay nabubuhay para sa makalangit na kaharian ng Diyos, para sa lungsod na iyon. Siyempre po kailangan nating kilalanin ang pampulitikang otoridad ng ating bansa sapagkat sinasabi ng mga kasulatan na dapat tayong magpasakop sa mga namumuno sa atin, kaya dapat lang natin itong gawin. Subalit sa ating mga puso, kailangan natin tanungin ang ating sarili. Ano ba talaga ang aking tunay na ipinaglalaban? Kahit na ako'y mamatay, ano ang dapat na patuloy na mamayagpag? Si Jehovah Nisi. Kahit ako ay mamatay, ang watawat ng Panginoon ay dapat na patuloy na iwagayway. Ang makapagpatuloy na may ganitong pagpapasya, ang pinakanadiwa ng pagiging sundalo. Ngayon ay balikan po natin ang ating pangunahing talata. Kaya kapag nababasa natin ang pangalan ng na Jehovah Nisi, ano ang sinasagisag ng watawat? Para saan ako dapat mabubuhay? Ang digmaan lang laban sa Amalek ang nagpapaalala ng katotohanan ito sa ating mga puso. Patuloy na itinatatak ng Diyos ang katotohanan ito sa puso ni Josue. Bakit? Dahil kalaunan ay talagang makakapasok si Josue sa lupain ng Kanaan at pangungunahan ng pagsakop ng mga bansang Kananeo. Magiging commander nila si Josue. Ipinahintulot sa kanya ng Diyos na maranasan niya ito. Ang Panginoon ay aking watawat. Gawin itong alaala kay Josue. Ulitin sa kanyang pandinig. Sinabi sa kanya ng Diyos, ang digmaan ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Huwag mong kalilimutan yan. Hindi lamang basta nakikipagdigma ang Diyos para sa atin ng mag-isa. Siyempre po, kaya niyang gawin ito. Kapag dumating ang panahon, pwede niyang gawin gaya ng ginawa niya sa 185,000 hukbo ng Assyria at winasak sila sa loob ng isang araw. Ngunit hindi siya madalas na kumikilos ng ganito. Nakikidigma ang Diyos kung paanong nakikipagdigma tayo. Kapag tumitingin tayo sa Panginoon, sa ating watawat, malalaman natin na sa pamamagitan ng gawain ng Diyos na ng pagtubos sa buong kasaysayan ng kaligtasan at sa kasaysayan ng Ebanghelyo ay mayroong walang tigil na espiritual na digmaan. Hindi kailanman ipinasa sa atin ang Ebanghelyo ng walang kapalit. May isang taong kailangang ibigay ang kanyang buhay. Ang digmaan ay palagi may kasamang pagdanak ng dugo. Ito ay likas sa digmaan. Laging kaakibat ang digmaan ng kamatayan at pagkawasak. May mga nasasawi lagi. At sa mga nakaligtas, nasa kanila ipinagkatiwala ang responsibilidad na ipasa ito sa susunod na henerasyon. At pagkatapos, kapag dumating ang kanilang oras, sila rin ay aalis. May isang pahayag na aking bayan. Mayroon pang nagsulat ng tula tungkol dito.
Habang nakinig ako sa veteranong iyon, naunawaan ko, maaaring ito talaga nasa kanyang puso. Nanatili ito sa isip ko hanggang sa araw na ito. Sa espiritual na respeto, bawat maayos na Kristiyano ay dapat na magtaglay ng pag-iisip ng isang espiritual na sundalo. Kailangan nating kilalanin na ito ay isang espiritual na digmaan. At para sa isang sundalo, ang pagkasakripisyo ay hindi tinuturing na isang sakripisyo, kundi ito'y talagang inaasahan. Gaya ng nasusulat, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Ito ay natural lamang. Sa inyo na nakapaglilingkod sa military, maalala ninyo ang linya mula sa Arilman. Ang aking mga kapatid na lalaki at babae at ang pamilya ko ay nasa bahay at mahimbing na natutulog dahil nagtitiwala sila sa akin. Ito ang dapat gawin ng isang sundalo, magbantay at manatili sa pwesto. Para sa kapakanan ng mga mananampalataya sa hinaharap na inihanda ng Diyos sa kasaysayan ng Ebanghelyo at para sa mga bagong kaluluwa na maliligtas, dapat tayong makibahagi sa gawain ito. Hindi natin may tatanggi na ang summer retreat ay bahagi ng espiritual na pakikipagdigma. Ngayon, balikan po natin Exodus chapter 17, verse 9. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka para sa atin ng mga lalaki. Lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Sinabi ni Moises, pumili ka ng mga lalaki at lumabas kayo upang lumaban sa Amalek. Pumili ng mga lalaki at lumaban sa digmaan. Naniniwala po ako na ito ang pamaraan ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay lagi nangangailangan ng mga kamanggagawa, mga taong nagsasagawa ng gawain. Hindi ito nagaganap sa kanyang sarili lamang. Walang bagay na basta na lamang nangyayari. Bawat gawain ng Diyos ay palaging mayroong mga lingkod na pinagkakatiwalaan na mga responsibilidad na iyon. Sila ang mga tunay na sundalo. Bawat isa sa atin ay dapat na naglilingkod sa anumang paraan. Ngayon ako rin naglilingkod sa lugar na ito, nalaman ko na sa likod nito, mayroong malaking bilang ng mga tao ang gumagawa upang maging posible ang ating summer retreat. Nagkaroon ng 5 beses na maagang paghahanda. At kung makikita po ninyo, lalo na po ang mga naglilingkod sa facilities team, halos wala na po silang pahinga, maging mismong sa retreat. Lalo na po sa una at pangalawang beses ng paghahanda. Patuloy ang troubleshooting, patuloy na nagkakaroon ng mga problema. Sa totoo lang, habang ako ay naroon, at patuloy akong sumasagot ng mga tawag sa telepono, nagsimula akong madismaya. Sana ay makaya na ng mga tao na gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang sarili. Ngunit patuloy pa rin ang mga tawag. Hindi gumagana ang aircon, walang tubig. Sa katunayan, para gumana ang air conditioner, kailangan lang pindutin ng tama ang remote. Ang solusyon ay pindutin dapat ang indoor unit, pagkatapos ang cool mode. Ngunit ang pinili nila ay auto sa halip na cool. Dapat iyon ang pindutin ang cool para gumana ang cooling mode. Meron ding indoor unit 1, 2, 3 at 4. At kailangan mong piliin ang indoor unit 1. Subalit patuloy na pinipindot ng mga tao at lahat ng pindutan na sa remote, na akala mo ay alam nila ang kanilang ginagawa. Bakit hindi ito gumagana? Hindi pa rin umaandar? Hindi malakas ang agos ng tubig? Hinihinaan po talaga namin ito upang mas makaunti ang magamit na tubig ng mga tao. Nakadesenyo po ito para maging tuloy-tuloy ang agos ng tubig at hindi bumulwak bigla. Kapag ginamit ng tubig ng ibang lugar, pwedeng maging mahina ang puwersa nito. Kaya maging mahina ang tulo ng tubig. Pero pagkalipas ng ilang sandali, magiging maayos na ulit ang agos ng tubig. Tumatawag ang mga tao kapag masyadong mainit, gayon din kapag masyadong malamig, maging sa main auditorium o medium hall. Malamig sa harap samantalang mainit sa likod. Kaya't patuloy na tumatawag, anong dapat namin gawin? May pahayag pa nga na walang disiplinang grupo ng mga tao. Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa napakahirap at magulong hukbo. Ang salitang OHAP ay literal na nangangahulugang pagtitipon ng mga uwak dahil ang karakter na O, ibig sabihin ay uwak at ang Jejul ay tumutukoy sa mga sundalo ng grupo. Kaya't ang OHAP Jejul ay naglalarawan sa grupo ng mga uwak na nagsasama-sama. Ang mga uwak ay matatalino kapag nag-iisa. Kapag pinagmamasan ninyo po sila, gumagamit sila ng iba't ibang kagamitan at ginagawa ang iba't ibang bagay. Ngunit hindi sila makagawa ng maayos kapag sama-sama. Tanging inisip ang bawat isa ay ang kanyang sarili. Kaya kahit na mukhang malakas ang grupo ng mga taong magugulo, sa oras na kalabanin mo sila, agad silang magkawatak-watak. Ngunit ang diwa ng isang sundalo ay iba. Gaya ng iba sa atin, hindi ito tungkol sa sarili nating paraan ng pag-iisip. Ibig sabihin ay baguhin natin ang paraan ng pag-iisip natin. Meron ding sigat na pahayag. Sabi, huwag mong tanungin kung ano magagawa ng bansa mo para sa iyo.
kundi tanungin mo kung anong magagawa mo para sa bansa mo. Nagpapahayag ito ng parehong ideya. Maraming pinili ang Diyos ng mga tao para sa gawain na ito. Habang ako'y naglilingkod kasama nila, ako'y talagang nalulungkot. Ang gawain ko lang ay magbigay ng utos, ngunit sila ang kinakailangang pumunta at dapat na mag-ayos ng mga paradong CR, inayos ang kisame at nagbabasa sila ng tubig. At ayusin ang marami pa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanilang gawain ay talagang maraming hinihingi. Habang nakikita ko ang lahat ng ito, sa katotohanan, nararamdaman ko na hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Pagkatapos, may isang lumapit na nagsabi sa akin, Pastor, may bagay na ginagawa mo ng maayos. Tinanong ko, ano yun? Sabi niya, kapag ikaw ay nananalangin, mayroong pagkakaiba-iba. Marinig ang mga salitang iyon ay talagang nagbibigay ng kaaliwan sa aking puso. Ako ay nagpapaisip, ano ba ang mabuti sa akin? Anong gamit ng isang tulad ko? Mayroong mga expert sa lahat ng bagay sa loob ng church. May mga biyasa sa pagtanggal ng bara sa tubo, sa pagkukumpuni ng lahat ng mga bagay, at mga biyasa sa kuryente. Kapag isang biyasa ay dumating, kahit ang mga makina ay ninervyos at nagiging maayos sila. Totoo po, parang sinasabi nila, ako ay dapat na manatiling maayos. Ngunit kapag walang biyasa, nasisira ang mga bagay-bagay. Gayun din, nais ng Diyos na gamitin ako para sa isang gawain. Sa loob ng church, may mga pinipili upang gamitin. Ang dahilan po, kaya sinasabi ko ito dahil ang bawat volunteer ay bihasa sa gawaing iyon. Kaya po sila ay pinili. Kapag ginawa natin ito, may sakatuparan tayo. Tayo ang mga pinili upang gamitin gaya ng mga sundalo. Kaya't sa halip na sabihin, bakit ko ba kailangan gawin ito? Dapat nating isipin, ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa akin dahil ito ay kailangan ko. Ito ang tamang pag-uugali. Ngayon, balikan po natin ang ating pangunahing talata. Pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Silang mga pinili at silang mga humayo na nakakalam na ito ay gawain ng Panginoon sa pamamagitan nila na ikipaglaban sa digmaan. Tingnan po natin verse 10. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek at sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel at kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Ito po ang punto na dapat nating maalala tungkol sa Jehovah Nisi. Kahit na may isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang gawain, dapat na may mga taong makikilahok. Mula sa tagumpay natin sa digmaan, dapat nating maalala na ang pakikiisa ay kinakailangan. Napansin ko na sa summer retreat na ang mga volunteer ay may mga suot na t-shirts kung saan nakasulat ito, hindi ko kaya. Subalit kaya natin. Hindi ko ito magagawang mag-isa, subalit kaya nating gawing magkasama. Tama po ito. Sa gawain ng Diyos, ang paggawa ng magkakasama ay tunay na kalakasan. Huwag nating isipin na maliit na bagay lang ang pagkakaisa. Mayroong kasabihan, many hands make light works. Mukhang maliit na bagay lamang subalit kapag tayo ay gumawang sama-sama, malaking gawain ang matatapos natin. Ang bawat sundalo ay sinusuri. Sa huli, bawat isa ay tatanggap ng parangal. Nitong mga nakaraan lang po, nakatanggap ako ng tawag. Habang nasa bahay ako, mula sa aking anak na nasa military service. Tuwing makakadinig ako ng tawag mula sa military service ay kinakabahan ako. Madalas na hindi sila tumatawag dahil sa mabuting balita. Madalas ay pagkatapos ng isang aksidente. Kaya binati ko ang aking anak na tinanong, ano ang nangyari? Biglang naging napakasaya ng kanyang tinig. Sabi ng anak ko, Tay, mayroon bang namatay o nawala mula sa pamilya natin noong Korean War? Sinabi ko sa kanya, wala. Ay teka, mayroon yung tiyuhin ko. Nakatatandang kapatid siya ng tatay ko. Sinabi ko iyon sa kanya. Nadinig ko mula sa lolo mo na nasa university, isang senior siya. Nang siya ay sumali sa digmaan, bilang sundalong estudyante, at siya itinalang nawawala pa noon. Dahil sa sakripisyo ng aking tiyuhin, binigyan ng bakasyon ang aking anak. Hindi siya direktang tiyuhin ng anak ko, at hindi siya regular na sundalo. Pero pagkatapos ipadala ng talaan na nawala siya sa panahon ng digmaan, binigyan ng anak ko ng isang araw ng kabakasyon. Naisip ko na ang ating bansa ay magandang bansa at ang military service ay makabago. Walang anuman ang nawawala ng kabuluhan. Maging ang maliit na bagay ay naalala at ginagantimpalaan. Hindi ba tayo ay hukbong kabilang sa hukbo ng Diyos? Sa huli ay ang lahat ay matatala sa aklat ng alaala ng Diyos. Mayroong hukuman ng Diyos. 2 Korinto 5, tinatawag itong hukuman ni Kristo.
Doon ang lahat ay mahahayag at lahat ng tao ay tatanggap ng gantimpala base sa kanyang ginawa. Puntahan po natin Malakias chapter 3. Malakias chapter 3 verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Mayroong aklat sa harapan ng Panginoon. Silang mga hindi naligtas ay mayroong talaan ng kanilang mga kasalanan at iyon ay nakakatakot para sa kanila. Subalit para sa mga naligtas, hindi ang aklat ng kasalanan ang mahalaga sa atin, kundi ang aklat ng alaala. Ang aklat ng alaala sa harapan ng Panginoon. Ang aklat na kung saan nakatala ang mga gawain ng Ebanghelyo. Kung titignan ang kasaysayan ng tao hanggang sa ngayon, ito ay matatawag na kasaysayan ng mga digmaan. Sa digmaang espiritual na iyon, ang kasaysayan ng Ebanghelyo at ng katubusan at ang mga buhay ng mga tapat na tao na namuhay sa bawat henerasyon ay nakatala. Ito din ang kasaysayan ng iglesia. Ang kasaysayan ng Ebanghelyo ay konektado sa iglesia ng lahat ng panahon. Pagkatapos ng 2,000 years, ang gawain ng Ebanghelyo ay nahayag sa Korea, na isang maliit na bansa sa dulong silangan. Dito ang ating Lifeword Mission ay nag-umpisa. Sa kasaysayang ito, ang mga sundalo ng Ebanghelyo na nakikilahok taon-taon ay mahahayag. Sila ay tunay na maaalala at gagantimpalaan. Sa mundong ito, kahit na makagawa ang sinumang tao ng dakilang bagay sa kanyang bansa na nawasak, hindi naman makapansin ang tagumpay na iyon. Subalit tayo ay mga hukbo ng Diyos. Tiyak na magiging matagumpay ang hukbo ng Diyos at tayo ay tiyak na susuriin sa kung ano ang ating nagawa. Balikan po natin. Kaya nakasulat dito na bilang pag-alaala. Exodus 17:13-14, nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito bilang alaala na isang aklat at basahin mo ito sa pandinig ni Josue na ating lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Silang mga lumalaban sa Panginoon ay tiyak na mawawala. Lubusang tagumpay. Tagumpay ang may sa katuparan sa kaharian ng Diyos. Silang mga lumalaban sa Kanya ay lubusang alisin. Ang mga kapangyarihan ngayon na parang malalakas, lahat ng pisikal na gumugulo sa akin at ang mga bagay na gumugulo sa akin mula sa labas ay mawawala. Sa Exodus 17:15-16, nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanan ito ng ang Panginoon ay aking watawat. Kanyang sinabi, may kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek mula sa aking salinlahi hanggang sa susunod na salinlahi. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na nakikipaglaban. Kaya ang pangalang Jehovah Nisi ay nangangahulugang ang Panginoon ng aking watawat. Tayo ay mga hukbo ng Diyos. Saan man magtungo ang hukbo ng Diyos, ang watawat ay kasama nito. Nang ang mga Israelita ay naglakbay pagkatapos ng Exodus, ang haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi ang kanilang watawat. Saan man pumunta ang haligi, sila ay sumusunod. Tingnan natin ang isa pang huling talata sa Exodus chapter 4. Ito pang huling talata. Exodus. Ang Exodus ay natapos sa paggalaw ng watawat ng Panginoon. Basahin po natin, verse 36 hanggang 38. Kapag ang ulap, verse 36 hanggang 38, kapag ang ulap ay nagpapaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang paglalakbay. Subalit kapag ang ulap ay hindi napapaitaas, ay hindi sila naglalakbay hanggang sa araw na iyon ay pumaitaas. Sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyon sa gabi, at sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. Tama po, sa buong paglalakbay patungong Kanaan, ang watawat ng Panginoon ay nagpapatuloy sa paggalaw. Ang haliging ulap at haliging apoy ang kanilang watawat. Dapat nila itong sundin. Silang mga hindi sumunod ay dinaig lahat ng mga Amalek. Ganoon din po tayo. Dapat tayong sumunod at nang mabilis at kumilos pasulong na naiintindihan na tayo ay mga sundalo ng Panginoon. Ko ay kasama ng hukbo ng Diyos. Nang may ganitong pag-iisip ng sundalo, tapat nawa tayong makapagpatuloy sa ating daan hanggang sa araw ng tagumpay. Manalangin tayo. Aming Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa pagliligtas sa amin. Sa pagtatatag sa amin, bagaman kami ay tunay na hindi sapat bilang mga karapat-dapat sa iyong kaharian.
Kahit na kami ay napakahina, taos puso po kami nagpapasalamat na ginawa mo po kaming iyong hukbo para sa gawain ng iyong ebanghelyo. Kami po ay mahina at kulang sa lakas, gayunpaman, dahil sinabi mo na gagamitin mo kami, kaya't nagnanais kaming makibahagi sa iyong hukbo. Taimtim kaming dumadalangin na ang summer retreat na ito, na espiritual na digmaan kung saan ang iyong gawain ay sinasagawa ngayon, ay maitawa nawa bilang kasaysayan ng iyong tagumpay. Para sa layuning ito, pakiusap, samahan mo po ang mga evangelist na nagpapahayag ng iyong salita at kasama ng mga banal na sama-samang nagpapagalat na nanalangin ng tapat sa likod ng mga gawain. Nawa, lahat sila ay pagpalain upang sila ay maitala bilang mahalagang alaala sa kasaysayan ng iyong tagumpay. Pakiusap, ganap mo pong ihayag ang iyong kalooban sa pagkakataong ito. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng sa biyaya at sa kamay na gumagamay ng Espiritu Santo at sa mahabaging Panginoon. Nang may lubos na pasalamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na sa amin na nagligtas. Amen.